And again, the Office of the President will give 150,000 for each family. Welcome to Romis Update Channel That has lost completely yung talagang nasira ang kanilang tirahan. And I have nag-instruct na ako sa DBM na maglabas ng LGSF, local, yung ating LGSF na para sa mga probinsya na naapektuhan ng lindol. Kasabay pa nito ay magtatayo ang DSUD ng housing, yung ipinakita natin na modular shelter. Yun ang ipapalit natin dito sa Tent City. And meron sa this is going to be under may program ang DSUD talaga para dito, Integrated Disaster Shelter Assistance Program, yung IDSAP na tinatawag nila. Doon yan ang kanilang gagawing trabaho para dito sa area ninyo. Yung napuntahan namin doon sa hospital, well, tinitignan pa natin yung high school, medyo may plano na tayo. Sa Manay High School, may plano na tayo para kung ano yung yung nakita natin building, yung sarap, wala na, hindi na talaga pwede. So maglagay tayo ng isa pa sa likod. Ngayon, okay, ang DPWH ay yung mga kayang ayusin na infrastructure, yung mga minor damage, yung tinatawag na minor damage lang, gagamitin nila yung QRF nila, yung Quick Response Fund, which we have to replenish. But anyway, that's what, yun ang mga ating gagawin. 150 modular housing units, ayan, napag-usapan na natin. At magdadala rin ang DSUD ng 5 milyong pisong halaga ng raw material. Para hindi na ito yung trapal, yung talagang dos-por-dos na mga martilyo, mga pako, para maumpisahan na. Tapos magagamit yung tulong ng DSWD, yung kanilang hawak na cash, para meron kung ano yung kanilang pangangailangan. Kasi ang ano namin dyan, pagka na-displace ang tao, iba-ibang, tama, nakakatiyak tayo na may pagkain man sila, may tubig sila, so may shelter sila. Pero bawat pamilya have their different needs. Kung may sanggol, siyempre yung kailangan yung gatas, yung kung ano yung mga diaper, kung may matanda, yung maintenance na gamot. Yeah, that brings me again to the medicine supply. We don't have a problem. We could supply them with lots of medicine. Ang ating regional director nandito, si Director Gamolo. So we've actually supplied the necessary essential medicines and supplies. Nakita ko yung listahan and report sa akin at yung truck ng mga gamot na dinistribute dito sa mga evacuation center. May medical doctors din tayo dyan sa mga at saka yung mga teams natin, dito sa mga evac centers, di ba? Yes. I suppose if you're going to have 50 units in 3 different places, pwede nang more or less semi-permanent na yung medical team doon. Maiiwan na sila doon hanggang put up a small clinic there. Usually one clinic per group of families. Yeah. Ganun po ang setup. Okay. So anyway, yun ang ating plano ngayon. Ngayon, yan ang plano ng national government. Kaya magsabi sa amin, ano pa ang hindi ko nabanggit na palagay ninyo kailangan dito? Ang problema po namin, mayroon kaming mga municipal building, mga evacuation center na totally damaged. So yun po yung hindi namin naisali sa listahan dahil inuna po namin yung mga tao na masiguro na mailagay yung pangalan nila sa listahan po. Alright, pero umaasa kami sa mayors, The mayors, yung mga mayor ang gagawa ng mga listahan ng mga dapat tulungan. So doon namin babasihan yung pag-distribute ng mga relief goods, kung anong mga assistance na kailangan. Oo. So yun talaga yung buildings, kasi pag lindol, infrastructure damage talaga ang problema.
Hinahanap ko nga dito yung agri. Walang agri damage. So, mabuti na lang. At least, that's a blessing. Yung school pati, no? How many of the... Sir. Besides the high school that you went to? 900 sa whole region ho, 918 yung totally damaged, sir. So we will have to work with Sec Vince dun sa QRF and then also dun sa new classrooms. Ano na lang namin. Tama si Sec Vince, sir. If we can build mas malaki na yung i-construct kaysa dun sa nasira para anticipatory na rin yung parang build back better, sir. Oh, yun ang napag-usapan namin. Kasi meron pagka gumagawa tayo ng evacuation center ng eskwela, meron dyan standard design. Sabi ko kay Sec Vince, pag-aralan nila, alam naman natin kung saan banda yung lindol, kung nasaan yung fault line Diyan magkakalindol. So yung mga area na ganun, dapat pag-isipan natin na medyo mas matibay-tibay para pagka ganito, hindi naman masira. Pati na rin sa mga eskwelahan,